Year 2002, sa gitna ng disyertong bahagi ng Ethiopia, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagtatrabaho sa tuktok ng isa sa pinakamapanganib na bulkan sa buong planeta, ang Ertaale. Habang abala sila sa pagsusukat at pangungulekta ng lava samples, napansin nilang marami na silang naipong basura, mga plastic bottle, lata, pinagkainan at gamit sa kampo. Umabot ito sa humigit kumulang 30 kilo. Pero may problema, nasa gitna sila ng isang disyerto, walang lungsod sa paligid at ang tanging transportasyon nila, mga kamelyo. Kaya may isa sa kanila ang nagbiro o baka seryoso na rin. Kung itapon na lang natin to sa lava, bulkan naman yan. Natural na incinerator, kayang tunawin kahit ano. At ginawa nga nila. Dahan-dahan nilang inihatid ang sako ng basura sa gilid ng bulkan at binitiwan ito diretso sa pulang kumukulong lava lake. Sa unang ilang segundo, tahimik lang. Bumagsak ito na parang batong nahulog sa ilog. Pero nang mabasag ng sako ang manipis na crust sa ibabaw ng lava, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa bunganga ng bulkan. Nagtilamsikan ng nagbabagang lava. Umabot ng ilang metro ang taas. Tumakbo ang mga siyentipiko palayo, halos madapa sa takot. Yung tunog, narinig hanggang 1 kilometro ang layo. Para kang tinamaan ng shockwave mula sa loob ng napakalaking tambol. Ano ang nangyari? Simple lang. Nang lumubog ang malamig na basura sa lava na may lampas 1,000 degrees Celsius ang init, agad itong nagsimulang magbago ng anyo. Yung mga tira-tirang pagkain, naglabas ng singaw. Yung mga plastic, naglabas ng nakalalasong usok, hydrogen chloride, carbon monoxide at iba pang chemical. At dahil may matigas na lava crust sa ibabaw ng lawa, natrap ang pressure. Hanggang sa, boom! Sumabog ito na parang pressure cooker na sumabog sa kusina. Dahil sa insidenteng yon, agad itinigil ang eksperimento. Pero naiwan ang tanong, paano kung hindi lang isang sako ng basura, kundi bilyon-bilyon? Pwede kaya nating gawing natural incinerators ang mga bulkan? Sa unang tingin parang praktikal, walang bayad, walang fuel na kailangan. Tuloy-tuloy ang init, umaabot ng hanggang 1,200 degrees Celsius ang lava. Mas mainit pa sa kahit anong pabrika ng basura. Pero teka lang, baka may mas malaki tayong hindi naiisip. Maganda sana ang ideya, parang praktikal. Pero ang totoo, mas komplikado ito kaysa sa iniisip natin. Unang problema, kulang na kulang tayo sa bulkan. Sa buong mundo, meron lang humigit kumulang 1,500 na aktibo o posibleng sumabog na bulkan. At karamihan sa kanila, nasa gitna ng karagatan, malalayong bundok o disyerto, malayo sa mga lungsod, malayo sa tao. At may dahilan kung bakit ganun. Delikado ang mga bulkan. Pangalawang problema, hindi lahat ng bulkan ay pwedeng gamitin. Para gawing tapunan ng basura, ang kailangan natin ay tinatawag na shield volcano. Yung may permanenteng lava lake at hindi basta-basta sumasabog. Kaso, iilan lang sa buong planeta ang ganitong klaseng bulkan. Ang mas marami sa mundo ay stratovolcanoes, ang mga klase ng bulkan na kilalang sumasabog bigla. Subukang lumapit sa kanila na may dalang truck ng basura. Parang pumila ka na sa kamatayan. Pangatlo, logistics. Isipin mo, paano mo dadalhin ang milyon-milyong toneladang basura papunta sa mga bundok o disyerto kung nasaan ang bulkan? Libo-libong truck, karaban ng kamelyo, helicopters. Ilang toneladang diesel o gasolina ang kakainin niyan? Ang irony, mas malaki pa ang carbon footprint ng delivery kaysa sa mismong basura. Pang-apat, kaligtasan. Trabaho sa gilid ng aktibong bulkan para kang nakikipaglaro ng patintero kay kamatayan. May nakalalasong usok mula sa bunganga. May lava na pwedeng tumilamsik bigla. At kung may biglang pagbabago sa aktibidad ng bulkan, walang warning, wala kang takas. Panglima, ang lava mismo. Hindi ito magic. Oo, tunaw nito ang karamihan. Pero hindi lahat. Ang mga metal na may matataas na melting point, hindi natutunaw. Ang ilang kemikal, hindi nauubos, bagkus nagiging nakalalasong gas na umaakyat sa atmosfera. Gaya ng dioxins kapag sinunog ang plastic, isa sa pinaka-toxic na substance sa mundo. At tandaan, kung ang 30 kilong basura lang ay nagpasabog ng lava lake sa Ethiopia, paano pa kaya kung milyon-milyon? Sa ibang bahagi ng mundo, ginagawa na ng mga turista ang delikadong bagay na to. Sa Hawaii, Iceland at Kamchatka, maraming gumagawa ng for the gram moments. Nagtatapon ng bote, bato o sausage sa lava para lang makakuha ng magandang video. Sa Mount Etna, may mga tumatayo ilang sentimetro lang mula sa lava. Kahit may 500 metrong safety zone. Sa Kamchatka,
May mga nag-iihaw ng hotdog sa ibabaw ng lava flow. Oo, instant ang pagkasunog. Pero kahit isang maliit na bagay, pumuputok din at nagtatalsikan ng nagbabagang lava sa paligid. At yun ay simpleng bato pa lang. Paano kung isang truck ng basura? Pero sige, imahinasyon mode muna tayo. Paano kung pinilit pa rin natin? Ilang milyang pila ng mga truck, bilyon-bilyong halaga ng bagong kalsada paakyat sa crater. Mga worker na naka-full hazmat suit, air filters, robotic trash dumpers pero kapalit, palagi ang pagsabog. Lalasunin nito ang hangin sa daang kilometro. Acid rain, kalikasan na winasak. At kung magkamali sa timing, planet-wide disaster, volcanic winter, tubig na may lason, ecosystem na tuluyang masisira. Hindi ito ang sagot. Kagaya ng ginawa ng sangkatauhan noong 20th century. Tinapunan ang dagat ng nuclear waste, huwag na nating ulitin. Ngayon, may mas maayos na paraan. Sa maraming bansang maunlad, ginagamit na ang next generation waste incineration plants. Hindi lang ito simpleng furnace. Ito ay high-tech na pasilidad na may multi-stage filtration. Kaya nitong sunugi ng basura sa 850 degrees Celsius habang nag-generate ng kuryente at init para sa buong syudad. Sa Sweden, ilang lungsod ang buong energy supply ay galing lang sa ganitong planta. At ang emissions nila, sobrang linis. Pasado sa pinakamahigpit na environmental standard. May mga AI-based sorting plants din. Kaya nitong paghiwalayin ang plastic, metal, papel at salamin ng may 95% accuracy. Sa Germany, 66% ng household waste ay nire-recycle. Sa South Korea, 59% at may revolusyon din sa biotech. May mga bakterya na ngayon na kayang kumain ng plastic. Isang Japanese company ang nakadiskubre ng bacterium na kayang tunawin ng PET plastic sa loob lang ng ilang linggo. May mga packaging na gawa sa seaweed gamit ng kabute at starch na bubulok ng kusa sa loob ng ilang buwan. Sa Asia, uso na rin ang pay for waste system. Mas maraming hindi maayos na basura, mas mataas ang bayad mo. Dahil dito, mas nagsasegregate ang mga tao, mas kaunti ang tinatapon. Sa South Korea, 30% ang binaba ng household waste sa loob ng 10 years. May isa pang promising tech, plasma gasification. Sa init na higit sa 3,000 degrees, natutunaw ang basura sa plasma at lumilikha ng syngas. Pwedeng gamiting fuel. Halos walang toxic emission. Oo, mahal pa ito ngayon. Pero actively developed na sa Japan at Europe. Lahat ng yan, tunay, gumagana, epektibo. Hindi mo na kailangan sumugal sa bulkan. Kasi ang mga bulkan, hindi sila pang incinerator. Sila ay komplikado, delikado at hindi mo dapat pinaglalagyan ng basura. Ang nangyari sa Ertaale noong year 2002 ay malinaw na babala. Kahit 30 kilo ng ordinaryong basura, pwedeng magresulta sa pagsabog na kayang pumatay ng tao. Paano pa kung milyon-milyon? At ngayong nandito ka na lang din, ay panibagong topic naman na tayo. Interesting topic din ito dahil dito ipapaliwanag ko ang mga taong biglang nagising matapos ideklarang patay. Kaya naman simulan na natin. 10 nakakagulat na tao na nagising matapos ideklarang patay na sila. Isipin mo na lang, idineklara kang patay, ngunit bigla kang nagising. May mga kwento ng mga taong bumangon mula sa kamatayan na nagdulot ng labis na pagkagulat at pagtataka sa kanilang mga pamilya at mga doktor. Ang mga pangyayaring ito ay itinuturing na isang milagro. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nabuhay matapos silang ideklarang patay. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Walter Williams. Si Walter Williams ay isang 70 years old na lalaki mula sa Lexington, Mississippi na naging sentro ng balita noong February 2014. Idineklara siyang patay pero bigla siyang nagising matapos ang ilang oras. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagulat ng kanyang pamilya, mga empleyado ng punerarya at maging ng publiko. Noong February 26, 2014 ay isang coroner ang dumating sa bahay ni Walter upang kumpirmahin ang kanyang kalagayan. Sinuri siya, hindi na raw siya humihinga at wala ng pulso. Dahil dito ay ididokumento na siya bilang patay. Matapos ang pagsusuri ay inilagay siya sa isang body bag at dinala sa punerarya upang ihanda ang kanyang katawan para sa burol. Subalit pagdating sa punerarya, habang inihahanda ang kanyang katawan ay isang empleyado ang napansin ng paggalaw ng kanyang mga paa sa loob ng body bag.
Sa gulat nila ay binuksan nila ito at natuklasan nilang buhay pa pala siya. Dahil dito ay agad silang tumawag ng tulong at ibinalik siya sa ospital para masuri ng mga doktor. Ayon sa mga doktor, maaaring ang dahilan ng maling pag-aakalang patay na siya ay ang kanyang pacemaker. Ang pacemaker ay isang maliit na aparatus na tumutulong sa pagkontrol ng tibok ng puso. May posibilidad na pansamantalang huminto ito sa paggana, kaya parang tumigil din ang tibok ng kanyang puso. Dahil dito ay inakala ng coroner na siya ay patay na, kahit hindi pa pala. Samantala, ang kanya namang pamilya ay sobrang natuwa at nagpasalamat na nabigyan pa sila ng pagkakataong makasama siya muli. Para sa kanila, isa itong himala. Ngunit para sa mga eksperto sa medisina, ito ay isang seryosong pagkakamali na dapat pag-aralan upang hindi na maulit sa iba pang pasyente. Sa kabila ng kanyang muling pagkabuhay, makalipas ang 2 linggo, noong March 2014, si Walter ay tuluyan ng pumanaw. Ang kwento ni Walter Williams ay isang babala na dapat mas maging maingat ang mga doktor at coroner bago ideklara ang isang tao na patay na. Hindi perpekto ang teknolohiya sa medisina, kaya mahalaga ang mas masusing pagsusuri bago maglabas ng anumang deklarasyon. Dahil sa nangyari sa kanya ay mas naging maingat ang mga eksperto sa pagsusuri ng mga pasyente upang maiwasan ng ganitong insidente sa hinaharap. Ang kanyang pamilya ay nagpapasalamat din na kahit sandali ay nabigyan sila ng isa pang pagkakataon na makasama si Walter bago siya tuluyang lumisan. Number 2. Sharolyn Jackson. Noong 2013 ay isang babaeng nagngangalang Sharolyn Jackson mula sa Philadelphia, Pennsylvania ang nawala. Hinanap siya ng kanyang pamilya pero hindi nila siya makita. Ilang araw ang lumipas ay may natagpo ang bangkay ng isang babae sa lungsod. Dinala ito sa morgue para makilala. Dahil kamukha ito ni Sharolyn ay tinawag ang kanyang pamilya para tingnan kung siya nga ito. Pagdating ng pamilya niya ay inisip nila na si Sharolyn nga ang bangkay. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Travis Jackson. Dahil dito ay inilibing nila ang katawan noong August 3, 2013 sa Mount Vernon Cemetery sa Philadelphia. Akala ng lahat ay wala na talaga si Sharolyn. Pero 2 linggo matapos ang libing ay may nangyaring nakakagulat. Dahil noong August 16, 2013 ay nakita si Sharolyn na buhay at nasa isang ospital sa Philadelphia. Isang social worker ang nakakita sa kanya at agad ipinaalam ito sa kanyang pamilya. Labis ang gulat ng lahat ng malaman na buhay si Sharolyn kahit na inilibing na nila ang isang bangkay na akala nila ay siya. Dahil sa nangyari ay napaisip ang mga autoridad kung paano nagkamali ang pagkilala sa bangkay. Sa Philadelphia ay umaasa lang sila sa pamilya para kilalanin ang katawan ng isang patay. Wala silang ginawang DNA test o fingerprint test para makasigurado. Dahil dito ay maling tao ang nailibing sa pangalan ni Sharolyn. Matapos malaman na buhay si Sharolyn ay sinubukan ng mga autoridad na alamin kung sino talaga ang babaeng nailibing. Pero wala silang sapat na impormasyon para malaman kung sino siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang babaeng iyon. Ang pangyayaring ito ay naging malaking aral. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang maingat at tamang proseso sa pagkilala ng mga bangkay. Maraming eksperto ang nagsabi na dapat gumamit ng DNA testing at fingerprint analysis para maiwasan ang ganitong pagkakamali sa hinaharap. Para sa pamilya ni Sharolyn, halo-halo ang kanilang naramdaman. Masaya sila na buhay siya, pero nag-aalala rin sila para sa pamilya ng babaeng nailibing sa maling pangalan. Malaking pagkakamali ito dahil nagdulot ito ng kalituhan at sakit sa mga tao. Number 3. Eleanor Markham. Si Eleanor Markham ay isang dalaga mula sa Sprakers, New York na naging sikat noong July 1894 dahil sa isang nakakagulat na pangyayari. Siya ay idineklarang patay, inilagay sa kabaong at inihanda para sa libing. Pero bago pa siya mailibing ay bigla siyang nagising. Ang nangyari sa kanya ay isa sa mga pinakakakaibang kwento ng taong muling nabuhay matapos ideklara na patay. Samantala, noong July 8, 1894, si Eleanor Markham, isang 22 years old na babae, ay nagkasakit ng malubha. Dahil sa kanyang kalagayan ay ipinatawag ang doktor nilang si Dr. Howard upang suriin siya. Matapos ang pagsusuri ay sinabi ng doktor na patay na siya. Ang kanyang pamilya ay labis na nalungkot at agad nilang inihanda ang kanyang katawan para sa libing. Noong panahong iyon ay wala pang makabagong kagamitan sa medisina, kaya umaasa lang ang mga doktor sa kanilang obserbasyon. Kapag hindi na humihinga, hindi gumagalaw, at malamig na ang katawan ng isang tao, ay itinuturing na itong patay. Dahil dito ay naniwala ang lahat na wala ng buhay si Eleanor.
Ngunit habang papunta na sa sementeryo ang kabaong ni Eleanor ay may narinig ang mga tao na ingay mula sa loob nito. Sa una ay inisip nilang baka namamalikmata lang sila, pero nang marinig nilang may kumakalabog at parang may umiiyak ay kinabahan sila at dali-daling binuksan ang kabaong. Pagbukas ng kabaong ay laking gulat ng lahat dahil buhay si Eleanor. Siya ay nakamulat, nanginginig at halatang natatakot. Ayon sa kanya, naririnig niya ang mga tao habang siya ay nasa loob ng kabaong. Pero hindi siya makagalaw o makapagsalita. Para siyang nakakulong sa sarili niyang katawan. Mabuti na lang at narinig siya bago pa siya mailibing ng buhay. Kaugnay naman nito, maraming paliwanag ang lumabas tungkol sa nangyari kay Eleanor. Isa sa mga posibleng dahilan ay catalepsy. Isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nagmumukhang patay, hindi gumagalaw, hindi humihinga ng halata at sobrang hina ng tibok ng puso. Dahil hindi pa alam ng mga doktor noon ang ganitong kondisyon, madalas ay napagkakamalang patay ang mga taong may ganitong sakit. Ang nangyari kay Eleanor ay isang halimbawa ng premature burial o ang pagkakalibing ng buhay. Dahil sa mga ganitong kaso ay maraming tao noon ang natakot na baka mailibing sila ng buhay. Kaya naman, may mga ginawang hakbang para maiwasan ito, tulad ng paggamit ng kampana sa loob ng kabaong upang makatawag ng pansin kung sakaling buhay pa ang nakalibing. Number 4, Li Shufeng. Si Li Shufeng ay isang matandang babae mula sa Guangxi, China. Noong 2012 ay naging sikat siya dahil sa isang kakaibang pangyayari. Inakala ng lahat na siya ay patay na, pero nagising siya matapos ang 6 na araw. Isang araw ay natagpuan siya ng kanyang kapitbahay sa loob ng kanyang bahay. Hindi siya gumagalaw at hindi na rin humihinga. Dahil sa kanyang edad at hitsura ay inisip ng mga tao na siya ay namatay na. Ayon sa kanilang tradisyon, ang katawan ng isang namatay ay inilalagay muna sa kabaong ng ilang araw bago ilibing. Ito ay ginagawa upang mabigyan ng oras ang pamilya at mga kaibigan na makapagpaalam. Nilagay nila si Li Shufeng sa kabaong at iniwan doon habang naghahanda para sa kanyang libing. Ngunit pagkalipas ng 6 na araw ay nagulat ang mga tao nang makita nilang bukas ang kabaong at wala na siya sa loob. Hinanap nila siya at natagpuan sa kusina ng kanyang bahay. Kalmado lang siyang nagluluto ng pagkain. Nang tanungin kung ano ang nangyari, ay sinabi niya na nagising siya mula sa mahabang pagtulog at nagutom kaya siya bumangon. Nagulat ang lahat sa nangyari. Ayon sa mga doktor, maaaring si Li Shufeng ay hindi talaga namatay. Posibleng nawalan lang siya ng malay ng matagal. May ilang kondisyon kung saan humihina ang pulso at paghinga ng isang tao. Kaya parang patay na ito kahit hindi pa. Dahil walang gumamit ng makabagong kagamitan para tiyakin kung buhay pa siya, inakala nilang siya ay namatay na. Dahil sa pangyayaring ito ay napag-usapan muli ang kahalagahan ng tamang pagsusuri bago ideklara ang isang tao na patay na. May mga lugar pa rin sa mundo na hindi gumagamit ng modernong paraan sa ganitong bagay. Kaya may posibilidad na may mga tao na inilibing ng buhay nang hindi nila alam. Number 5, Carlos Camejo. Si Carlos Camejo ay isang lalaki mula sa Venezuela na naging sikat dahil sa isang kakaibang pangyayari noong 2007. Idineklara siyang patay matapos maaksidente, pero nagising siya habang ginagawa ang autopsy sa kanyang katawan. Maraming tao ang nagulat sa nangyari at naging usap-usapan ito. Samantala, noong September 2007, 33 years old si Camejo nang masangkot siya sa isang matinding aksidente sa kalsada. Dahil sa grabing pinsala na natamo niya ay idineklara siyang patay ng mga doktor. Agad siyang dinala sa morgue para isailalim sa autopsy, isang proseso na ginagawa para alamin kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay. Habang hinihiwa ng mga forensic na eksperto ang kanyang katawan ay napansin nilang may dugo pa itong lumalabas. Sa normal na patay na katawan ay hindi na dapat dumadaloy ang dugo. Dahil dito ay napagtanto nilang buhay pa si Camejo. Habang ginagawa ang autopsy ay nagising siya at nakaramdam ng matinding sakit. Dahil sa pagkagulat ay agad na itinigil ng mga eksperto ang ginagawa nila at dinala siya sa ospital para gamutin. Doon siya nakatanggap ng tamang lunas at tuluyang nakarecover. Nang dumating ang kanyang asawa sa morgue para kilalanin ng kanyang katawan ay laking gulat niya nang makita niyang buhay pa ang kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring ito ay maraming tao ang nagtaka kung paano nagkaroon ng pagkakamali sa pagdedeklara ng kanyang pagkamatay. Marami ang nagtanong kung bakit hindi muna siya masusing sinuri bago siya idineklarang patay. Ang insidenteng ito ay naging halimbawa kung bakit kailangang maging maingat ang mga doktor sa kanilang gawain. Sa kabilang banda, pagkatapos ng insidente ay ipinagpatuloy ni Camejo ang kanyang buhay. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa marami.
lalo na sa mga natatakot sa maling deklarasyon ng kamatayan. Hanggang ngayon, ang kanyang karanasan ay nananatiling isa sa pinakatanyag na kwento ng mga taong nagising matapos ideklara na patay na sila. Number 6. Janina Kolkiewicz. Noong November 2014 ay isang 91 years old na babae mula sa Poland na si Janina Kolkiewicz ang idineklarang patay ng isang doktor. Natagpuan siyang walang malay sa kanyang bahay at wala siyang pulso. Dahil dito ay inakala nilang wala na siyang buhay. Dinala ang kanyang katawan sa morgue para sa mga nakasanayang proseso kapag may namamatay. Ngunit pagkalipas ng 11 hours ay may napansin ng isang empleyado ng morgue. May gumagalaw sa loob ng body bag kung saan nakalagay si Janina. Sa kanilang pagkagulat ay natuklasan nilang buhay pa siya. Agad siyang dinala sa ospital para suriin. Laking gulat ng mga doktor dahil maayos ang kanyang lagay. Wala rin siyang malubhang sakit at normal ang kanyang pulso at paghinga. Samantala matapos ang insidente ay umuwi si Janina sa kanilang bahay. Nagpatuloy siya sa kanyang normal na buhay kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa sobrang tuwa ay nagdiwang pa sila at kumain ng mainit na sopas. Para bang isang himala ang kanyang muling paggising matapos ideklarang patay. Dahil sa nangyari ay maraming tao ang nagtaka kung paano siya idineklarang patay kahit buhay pa pala siya. Sabi ng ilang eksperto ay maaaring nagkaroon siya ng hypothermia. Kapag sobrang lamig ng katawan ay bumabagal ang tibok ng puso at mahirap maramdaman ang pulso. Dahil dito ay inakala ng doktor na patay na siya. Sa kabila nito ay madalang mangyari ang ganitong kaso pero pinakita nito kung gaano kahalaga ang masusing pagsusuri bago ideklara ang isang tao na patay. Dahil sa karanasang ito ay naging mas maingat ang mga doktor sa ganitong sitwasyon. Number 7. Bella Montoya. Si Bella Montoya na isang 76 years old na babae mula sa Ecuador ay naging sentro ng balita noong June 2023 matapos ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Siya ay idinaklarang patay ng mga doktor ngunit makalipas ang ilang oras, siya ay biglang nagising sa loob ng kanyang kabaong habang isinasagawa ang kanyang burol. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang pamilya at sa mga taong dumalo sa burol. Dinala si Bella sa isang pampublikong hospital sa Babahoyo, Ecuador matapos siyang makaranas ng stroke. Habang siya ay ginagamot ay nagkaroon siya ng cardiac arrest o biglang paghinto ng tibok ng puso. Dahil dito ay sinubukan siyang sagipin ng mga doktor ngunit hindi siya tumugon sa kanilang ginawang resuscitation. Matapos ang ilang pagsisikap ay idinaklara siyang patay. Matapos maideklarang patay, ang kanyang katawan ay inilagay sa isang kabaong at inihatid sa isang punerarya para sa kanyang burol. Sa paniniwala ng kanyang pamilya ay wala na siyang buhay at hindi na magigising pa. Ngunit habang isinasagawa ang kanyang burol 5 oras matapos siyang ideklarang patay ay may narinig ang kanyang pamilya na ingay mula sa loob ng kabaong. Sa una ay inakala nilang ito ay bunga lamang ng kanilang imaginasyon o dulot ng emotional situation ng mga dumalo. Ngunit nang paulit-ulit nilang marinig ang tunog ay napilitan silang buksan ang kabaong. Sa kanilang pagkagulat ay nakita nilang humihinga at gumagalaw si Bella. Kitang-kita sa kanyang muka ang hirap sa paghinga at tila nais niyang makalabas mula sa kabaong. Dahil dito ay dali-dali siyang ibinalik sa hospital kung saan siya ay inilagay sa intensive care unit para sa masusing pagbabantay ng mga doktor. Sa kasamaang palad, makalipas ang 7 araw ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ang kanyang muling paggising ay hindi nagtagal at siya ay namatay dahil sa mga komplikasyon ng kanyang sakit. Ang kanyang tunay na kondisyon ay hindi agad natukoy kung kaya't naging dahilan ito ng maling pagdedeklara ng kanyang kamatayan noong una. Ayon sa mga eksperto ay may ilang posibleng dahilan kung bakit nagkamali ang mga doktor sa pagdedeklara ng kanyang kamatayan. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang mababang vital signs. Kapag ang isang tao ay may sobrang hina ng pulso, paghinga at blood pressure, ay maaring magkamali ang doktor sa pagsusuri at isipin na patay na ang pasyente. Number 8. Fagiliu Mukhametsyanov. Si Fagiliu Mukhametsyanov ay isang babae mula sa Kazan, Russia na nakaranas ng isang kakaiba at malungkot na pangyayari noong 2011. Isang araw ay bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib habang nasa bahay. Dahil dito ay nawalan siya ng malay. Agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa hospital para maipagamot. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay sinabi ng mga doktor na siya ay patay na. Ayon sa kanila, siya ay inatake sa puso at wala ng pag-asang mabuhay. Dahil sa sinabi ng mga doktor ay inihanda na ng kanyang pamilya ang kanyang burol.
Nagtipon ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan upang magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kanyang kabaong ay nakabukas na isang tradisyon sa kanilang lugar upang makita ng lahat ang yumao bago ito ilibing. Tahimik din ang paligid. Ang lahat ay umiiyak at nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Pero sa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay isang nakakagulat na bagay ang nangyari dahil biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa sobrang gulat at takot siya ay napasigaw ng malakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil may mga tao na umiiyak, mga kandila at isang kabaong kung saan siya nakahiga. Ang kanyang pamilya at mga bisita ay nagulat din at hindi alam ang gagawin. Ang taong inakala nilang patay na ay buhay pa pala. Dahil sa matinding takot sa kanyang nakita ay muli siyang nawalan ng malay. Dahil dito ay mabilis siyang isinugod ulit sa ospital. Sinubukan ng mga doktor na sagipin siya pero sa loob ng 12 minutes ay tuluyan na siyang pumanaw. Ayon sa mga doktor, nagkaroon siya ng panibagong heart attack at posibleng dahil sa sobrang pagkabigla. Gayun din naman ang kanyang asawa na si Fagili Mukhamedshanov na noon ay 51 years old ay sobrang nalungkot at nagalit sa nangyari. Sinabi niya na hindi dapat basta-basta nagdedeklara ng kamatayan ang mga doktor nang hindi sinisiguradong patay na talaga ang isang tao. Sa kanyang pananaw, kung hindi agad idineklarang patay si Fagiliu ay baka nagamot pa siya at nailigtas ang buhay niya. Dahil dito ay nagdesisyon siyang magsampa ng reklamo laban sa ospital upang papanagutin ng mga doktor na nagkamali. Number 9. Kelvin Santos. Si Kelvin Santos ay isang batang lalaki mula sa Brazil na naging bahagi ng isang kakaibang pangyayari noong June 2012. Siya ay 2 taong gulang lamang nang dalhin sa ospital dahil sa severe pneumonia. Sinubukan siyang gamutin ng mga doktor pero hindi na siya tumugon sa gamutan. Pagkalipas ng ilang oras ay idineklara siyang patay. Labis ang lungkot ng kanyang pamilya at hindi nila matanggap na nawala na siya. Ngunit matapos ideklara ang kanyang pagkamatay ay inilagay ang kanyang katawan sa isang plastic bag at dinala sa morgue ng ospital. Doon siya nanatili hanggang sa ibigay ang kanyang katawan sa pamilya para sa burol. Sa kanilang tahanan ay inihanda nila siya sa isang puting kabaong. Maraming kamag-anak at kaibigan ang dumating upang makiramay. Pero habang nasa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay may nangyaring hindi inaasahan. Habang tahimik na nagluluksa ang lahat ay biglang bumangon si Kelvin mula sa kabaong. Kasabay nito ay nagsalita siya at humiling ng tubig. Lahat ng naroroon ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang kanyang ama at ina ay labis na natuwa at umiyak sa sobrang emosyon. Pakiramdam nila ay isa itong himala at binigyan silang muli ng pag-asa. Agad naman nilang binigyan ng tubig si Kelvin pero makalipas ang ilang minuto ay bigla siyang bumagsak at hindi na gumalaw. Dali-dali siyang dinala pabalik sa ospital at umaasang may pag-asa pa siyang mabuhay. Ngunit sa kasamaang palad, matapos siyang suriin, ay muli siyang idineklarang patay. Lalong nadurog ang puso ng kanyang pamilya. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Dahil sa insidenteng ito, ay maraming tao ang nagbigay ng kani-kanyang paliwanag. Ang ilan ay naniniwalang ito ay isang himala. May ilang eksperto na nagsabing posibleng si Kelvin ay nagkaroon ng tinatawag na Lazarus Syndrome. Isa itong napakabihirang kondisyon kung saan ang isang tao ay biglang bumabalik sa buhay matapos ideklarang patay. Ang posibleng dahilan nito ay ang natitirang hangin sa baga o biglang pagbawi ng puso mula sa cardiac arrest. Pero kahit may paliwanag ay hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang nangyari kay Kelvin. Number 10. Peter Keegan. Si Peter Keegan ay isang lalaki mula sa Kenya na biglang nagising sa morgue matapos ideklara bilang patay. Noong November 24, 2020 ay isinugod si Peter Keegan sa Kapkatet Hospital sa Kericho County dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa kanyang pamilya, mayroon siyang ulcer kaya masakit ang kanyang tiyan at nahihirapan siyang huminga. Pagdating sa ospital ay sinuri siya ng mga doktor at nurse. Matapos ang ilang minuto ay sinabi ng mga staff ng ospital na siya ay patay na. Labis na nalungkot ang kanyang pamilya at naghanda na sila para sa kanyang libing. Pagkatapos ay dinala ang katawan ni Keegan sa morgue. Doon ay sinimulan ng mga embalmer ang kanilang trabaho. Ngunit biglang gumalaw si Keegan at huminga. Nagulat ang mga embalmer at tumakbo sila para humingi ng tulong. Dahil dito ay mabilis siyang dinala pabalik sa ospital upang gamutin. Samantala pagkatapos ng insidente ay nakarecover si Keegan at tuluyang gumaling.
Ang kanyang pamilya ay galit na galit sa ospital dahil pakiramdam nila ay hindi siya maayos na sinuri bago ideklara bilang patay. Ayon sa kanyang pamilya ay hindi man lang siya binigyan ng sapat na atensyon ng mga nurse at doktor. Dahil dito, ang Kapkatet Hospital ay nagsagawa ng investigasyon upang malaman kung paano nagkamali ang mga doktor sa pagtukoy kung buhay pa siya o patay na. Sa kabila nito, ang kwento ni Peter Keegan ay naging usapan sa buong Kenya at pati sa ibang bansa. Maraming tao ang natakot at nagulat sa nangyari. Sa kanilang kultura, ang isang taong bumangon mula sa patay ay maaaring nakakatakot o may kakaibang kahulugan. Dahil sa insidenteng ito ay mas pinaigting din ng ospital ang kanilang mga patakaran sa pagdedeklara ng kamatayan. Sinabihan ng mga doktor at nurse na maging mas maingat sa pag-check ng pasyente bago ideklarang patay. Nagkaroon din ng mga bagong pagsasanay para sa medical staff upang matiyak na hindi na ito mauulit.